Nagsisimula ang kwento kay Toya Senji na umabot na sa kanyang hangganan, handa na niyang wakasan ang sarili niyang buhay makakuha lang ng kahit anong talento. Nakangiti siya na parang baliw habang nakatutok ang kutsilyo sa kanyang leeg. Sa nakaraang araw bago nangyari ito, sa paaralan, usap-usapan ng mga estudyante ang isang misteryosong petalman na sumikat malapit sa isang convenience store. May ilan na nagsasabing nakita nila ito, habang ang iba naman ay hindi naniniwala. Kalaunan, napagtanto nila na baka isa itong serial killer, ngunit sa kabila ng ingay at chismis, pilit pa ring nakafocus si Toya sa kanyang pag-aaral. Pagdating sa klase, inanunsyo ng kanilang guro na may bagong estudyante na nagngangalang Hato. Pero imbes na magpakilala ng maayos, binaliwala niya ang guro at dumiretso kay Toya. Umupo sa tabi niya at doon nagpakilala, ngunit walang pakialam si Toya sa kanya. Kinagabihan, habang papunta si Toya sa cram school, biglang lumitaw si Hato sa harapan niya. Nang tanungin niya kung paano niya siya nakilala, hinawakan niya ang pisngi nito at sinabing hindi siya mukhang bulati base sa hitsura niya. Muli siyang binaliwala ni Toya at umalis, sinabing uuwi na siya sa kanyang bahay. Pagkaalis ni Toya, kinausap ni Hato ang isang taong nagngangalang Numan at sinabing siya na ang tamang tao, nakahawig ng isang kilala nila. Samantala, sa ibang lugar, ang petalman na si Fish ay pinapahirapan ang isang babae bago ito tuluyang patayin. Sa kabilang banda, tiningnan ni Toya ang resulta ng kanyang pagsusulit at nadismaya siya, ngunit may naaalala siyang hindi malinaw, at nagsimula siyang maghangad ng kahit anong talento, dahil hindi niya matanggap na maging ordinaryo lang. Sinubukan niyang abutin ang buwan at umaasang maging mas kapakipakinabang siya, at habang nangyayari ito, dumating ang mga pulis sa lugar matapos makatanggap ng tawag tungkol sa kaguluhan. Dahil wala silang makita sa una, inakala nilang prank lang ito, ngunit maya-maya ay may napansin silang lalaking nakayuko, at si Fish na nga iyon. Sinabihan sila nitong umalis habang iniinom ang dugo ng babaeng pinatay niya, ngunit isa sa mga pulis ang nagtangkang bumunot ng baril, pero huli na ang lahat. Malapit doon ay may naamoy na kakaiba si Toya, at paglingon niya ay nakita niya ang dalawang pulis na pinatay ni Fish. Ipinagmamalaki ni Fish kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng talento, at sa halip na matakot, napakuyong si Toya sa galit habang iniisip kung bakit siya lang ang walang talento. Biglang lumitaw si Hato sa likod niya at tinanong kung naiinggit ba siya, pagkatapos ay tinawag niya si Fish sa pangalan niya at sinabing halatang natutuwa ito. Nagpasalamat si Fish kay Hato sa pagbibigay ng talento sa kanya, at bilang kapalit ay maghahanda daw siya ng pagkain para sa kanila. Sumugod siya gamit ang kutsilyo, pero agad na nag-teleport si Hato kasama si Toya, at kinausap niya si Numan at nagpasalamat dahil tama ang naging prediksyon nito. Nang tanungin ni Toya kung sino si Numan, may inilagay si Hato na teknolohiya sa dibdib niya. Ipinaliwanag niya na kaya nitong ibalik ang talento mula sa nakaraang buhay at tinanong kung gagamitin niya ito. Biglang walang pag-alinlangan, hiniwa ni Hato ang sarili niyang leeg habang binubulong ang branch of reincarnation. Ngayon ay nataranta si Toya at sinubukang iligtas siya, pero imbes na dugo, mga talulot ng bulaklak ang lumabas. Lumabas din ang dalawang espada na tinatawag na Harusugi at Kubikari, at nagbago ang kanyang anyo bilang isang mandirigma. Sumugod si Fish, pero napigilan niya ito at ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan sa nakaraang buhay bilang si Musashi Miyamoto. Nalilito si Toya habang ipinapaliwanag ni Numan na may kakayahan ang mga tao na maibalik ang talento mula sa kanilang nakaraang buhay gamit ang branch of reincarnation. Ang mga nagtatagumpay ay tinatawag na returners, at nakikipaglaban si Hato kay Fish gamit ang espada at halatang nag-e-enjoy siya. Ngayon ay napipilitang umatras si Fish, at nang ihagis nito ang isang puno ay madali niya itong hinati. Nang tanungin ni Toya ang tungkol sa mga talulot, sinabi ni Numan na iyon ang patunay na nagising na ang talento mula sa nakaraang buhay. Sa gitna ng laban, binato ni Fish ang mga bato kay Hato, ngunit kahit anong ihagis niya ay madali lang nitong pinuputol gamit ang kanyang mga espada. Ipinaliwanag naman ni Numan ang mga pangkat sa mga taong nagkaroon ng kapangyarihan. Sinabi niya na sa isang panig ay ang mga mabubuting tao, ngunit sa kabila naman ay ang mga mamamatay tao at kriminal tulad ni Fish na walang awang nananakit sa mga tao. Ang mga kriminal na ito ay tinatawag na mga signers, at sa kasamaang palad, walang pinipili ang kalikasan sa kanila at sa mga returners dahil pareho lang silang sinisilang muli. Binalaan ni Numan si Toya na may 50% na tsansa na kapag sinubukan niyang mag-reincarnate, maaari siyang mamatay sa proseso o kaya naman ay wala siyang makuha na anumang talento, na mag-iiwan sa kanya bilang isang ordinaryong tao lamang kahit anong pagsisikap pa ang gawin niya. Inamin niyang mahirap ito at baka magdalawang isip si Toya, ngunit ngumiti lang ito na parang baliw sa kabila ng kanyang mga babala.
Sa halip na matakot, natuwa pa si Toya dahil may pagkakataon na siyang magkaroon ng kapangyarihan. Bumalik sa laban, tinuya ni Fish si Hato dahil hindi daw ito umaayon sa inaasahan niya, dahilan para maging seryoso ang dalaga. Ginamit niya ang kanyang espesyal na galaw na tinatawag na eight-headed corpse. Noong una, akala ni Fish ay napigilan niya ang atake, ngunit may 7 pang sunod na atake ang galaw na iyon, at sa huli ay nahati ang katawan ni Fish. Nag-report si Hato kay Numa na tapos na ang misyon at nalaman niyang umalis na si Toya para subukan ang kapalaran nito. Samantala, bumalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan may mga talulot na lumalabas mula sa leeg ni Toya. Nanaginip siya na hinahabol niya ang kanyang kapatid na si Seiya, at sinisigawan itong magdahan-dahan. Kinaumagahan, ginising siya ni Hato at ibinalita ang magandang balita, naging returner na rin siya tulad nito. Naglakad sila papunta sa parke at doon ikinwento ni Toya ang malungkot niyang nakaraan, na mayroon siyang kuya na si Seiya na isang henyo at magaling sa lahat ng bagay. Dahil dito, napakalaking inaasahan ang ipinataw kay Toya na hindi niya naabot, kaya siya itinuring na talunan. Habang ang kapatid niya ay puno ng medalya at tagumpay, siya naman ay laging pinagtatawanan at itinuturing na walang silbi. Ibinunyag niya na namatay si Seiya ng bata pa ito, at gaya ng inaasahan, si Toya ang sinisisi at kalaunan ay pinalayas sa bahay nila. Dahil sa kwentong iyon, naunawaan ni Hato kung bakit gusto ni Toya na magkaroon ng talento, dahil gusto niyang patunayan ang kanyang halaga at gumanti sa pagtrato sa kanya ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay dinala siya ni Hato kay Numan, isang dalagang may sungay sa ulo. Tinanong ni Hato kung nasaan ang iba, at nalaman niyang nasa misyon silang lahat para hulihin ang mga masasamang returner. Ipinaliwanag ni Numan na tinatawag silang Forest of the Greats, at ang layunin nila ay lipulin ang mga masasamang tulad ni Fish. Sinabi niya na ituring ni Toya ang pag-reincarnate bilang regalo mula sa langit at gamitin ito para sa ikabubuti ng lahat. Binigyan niya sila ng misyon na harapin ang isang makasalanan na nagngangalang Vlad III, ngunit sa halip na patayin agad, inutusan silang patagalin ang laban dahil may nais obserbahan si Numan. Bilang pag-iingat, pinaalalahanan niya silang tapusin na ito pagkalipas ng 10 minuto, dahil baka makaisip si Vlad ng paraan para kontrahin ang kanilang kapangyarihan kapag tumagal pa. Gayunpaman, sinabi rin niyang makalawang araw pa gagawin ang misyon dahil may aasikasuhin pa muna siya. Maya-maya, may nakita si Toya na dalagang humahabol sa magnanakaw na kumuha ng bag niya, at nagpasya siyang subukan ang kanyang kakayahan. Ang talento niya ay ang tinatawag na flashy right hand of the thief, na nagpapahintulot sa kanya na kunin ang mga gamit ng palihim. Nakuha niya ang bag at ibinalik ito sa dalaga, sinabing ligtas na ang lahat. Saglit itong nakahinga ng maluwag, ngunit napagtanto niyang mas mahalaga pala ang branded na bag kaysa sa laman nito kaya muli itong tumakbo para habulin ang magnanakaw. Ipinaliwanag ni Numa na mahirap gamitin ang kapangyarihan niya dahil kailangan niyang nasa loob siya ng kalahating metro para makapagnakaw, kaya limitado ang gamit nito sa pakikipaglaban. Agad namang nakaisip si Toya ng paraan, ginamit niya ang kakayahan para kunin ang dugo ng magnanakaw hanggang sa mahilo ito at mawalan ng malay dahil sa anemia. Lumipas ang 2 araw at narating na ng dalawa ang lugar kung nasaan si Vlad III. Pagdating pa lang nila, tinuya na agad ni Vlad si Hato at inakala niyang mag-isa lang ito, kaya nagreklamo siya na parang binaliwala lang siya at minaliit ang kanyang kakayahan. Agad siyang gumamit ng teknik at naglabasan ang mga matatalim na spikes, at sumagot naman si Hato gamit ang sarili niyang galaw, subalit agad ding napaluhod si Hato sa depensa dahil sa bilis at husay ni Vlad na halos imposible nang makalapit pa siya. Inamin ni Hato kay Numa na base sa nangyayari, hindi lang siya nahihirapang makakuha ng ilang oras, talagang hindi niya makita kung paano siya makakalapit sa kalaban nang hindi isinusugal ang buhay niya. Mahinahon itong sinabihan ni Numa na magpasensya muna, at ipinaliwanag na pinag-aaralan pa niya ang sitwasyon para hanapin ang tamang pagkakataon. Binalaan niya si Hato na huwag munang sumugod, dahil sa oras na gawin niya ito, siguradong mapupugutan siya ng ulo. Pagkatapos ay iginiit niya na kailangan nilang maghintay, ngunit naging mayabang si Hato at ngumiti, nagpasya siyang umatake kahit pa may babala. Agad na kinausap ni Numan si Toya at sinabihan na maghanda na, dahil pakiramdam niya ay madadala ng pride si Hato bilang isang mandirigma ang sarili nito sa panganib. Gaya ng kanyang hinala, nahulog si Hato sa bitag ni Vlad at malubhang nasugatan, kaya inutusan ni Numan si Toya na umatras na at idineklara niyang nabigo ang misyon. Ngunit tumanggi si Toya at ayaw niyang sumuko nang hindi man lang sinusubukan. Pumwesto siya sa likuran ni Vlad kung saan may pader, at nagawa niyang nakawin ang isang bagay mula sa loob ng katawan nito, halos mahatak na sana ang puso ng kalaban ngunit bahagya siyang nagkamali.
Nagpanik si Vlad at nagtaka dahil dapat ay may matibay na pader sa likuran niya kaya imposibleng may makalapit doon, dahilan para bumagsak siya. Mabilis naman itong nakabawi at tinawanan si Toya, sinabing baguhan pa siguro ang bata dahil nasayang lang ang pagkakataon. Naghanda na sana itong patayin si Toya, ngunit biglang lumaganap ang isang matinding itim na aura sa buong paligid. Galing ito sa boss ng mga sinner na nagutos kay Vlad na umatras na, ngunit gusto sanang tumutol ni Vlad at sinabing kaya pa niyang manalo, ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil sa takot at bigat ng presensya. Bago mawala ang aura, nabanggit ng boses na parang pamilyar ang itsura ni Toya at kahawig daw nito ang isang taong kilala nila. Natapos ang misyon at inutusan ang dalawa na umuwi na, at makalipas ang ilang araw, muling nagkita si Toya at Vlad 3. Bumalik ang kalaban para bawiin ang ninakaw ni Toya, nabatid na ang kinuha pala ni Toya ay ang mismong talento o kapangyarihan ni Vlad, at gusto niya itong mabawi. Ngumiti si Toya at tinukso ang binata, tinanong kung gaano kaya nakakahiya na aaminin niya na ninakaw lang ang kapangyarihan niya. Sumang-ayon si Vlad at inamin na nakakahiya nga itong banggitin. Ginamit ni Toya ang kanyang kakayahan, at sa pagkakataong ito ay iba na ang pakiramdam ng kanyang reincarnation, dahil nakuha na niya ng buo ang lakas ni Vlad. Inilabas niya ang kanyang tunay na abilidad na tinatawag na Spoils of the Thief, at ginamit ang sariling lakas ni Vlad para talunin ito ng mabilisan. Sinabi ni Toya kay Vlad na magpasalamat na lang ito dahil nasa mabuting kamay na ang kapangyarihan niya. Tumawa si Toya na parang baliw, unti-unti nang nawawala sa katinoan dahil sa labis na paghahangad ng kapangyarihan, at determinado siyang malampasan ang kapatid niyang si Seiya. Samantala, sa punong tanggapan, tinignan ni Numan ang isang family picture at naalala niya ang tanong noon ni Seiya kung nakikita ba niya ang lahat ng ito, dahil mukhang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Kinaumagahan, gumising na si Toya bago pa man siya tawagin ni Numan, ngunit napansin ni Numan na kahit nakakuha na siya ng kapangyarihan ay mukhang malungkot pa rin ito. Hindi na pinansin ni Toya ang kanyang sinabi, at dumiretso na siya sa tanong tungkol sa susunod nilang misyon. Ipinaliwanag ni Numan na papatayin nila ang isang masamang returner, pero kailangan muna niyang sunduin si Hato. Pagdating ni Toya ay nadatnan niya ito na mahimbing na natutulog, kaya sinigawan siya ni Numan para magising, pero sinabi lang ni Hato na nagsanay siya hanggang madaling araw. Sinubukan pa niyang magbiro, pero pinigilan siya ni Numan at sinabing magmadali na sila. Ang kalaban nila ay isang killer clown na nagngangalang John na may talent na tinatawag na Gacy, na pumapatay ng mga bata. Pagdating sa lugar, ginabayan sila ni Numan at sinabihan na tumalon sa magkabilang direksyon para maiwasan ang bitag. Malugod silang sinalubong ni John at ipinagmamalaki na habang malayo siya sa kanila, hindi siya mapapatay ng mga malalapitang manlalaban. Tinawag pa niya silang mga tanga dahil pumasok sila sa kanyang bitag, pero bago pa man siya matapos magsalita, ginamit na ni Hato ang kanyang Petals of Reincarnation at agad itong pinatay. Ngunit pinagalitan siya ni Numan dahil dapat sana ay pagsasanay ito para kay Toya, kaya humingi ng paumanhin si Hato pero ramdam na hindi naman ito seryoso. Samantala, may isang misteryosong organisasyon na nagmamasid sa kanila, at ang layunin nila ay lipulin ang lahat ng returners, mabuti man o masama. Sa kabilang banda, hinahabol ng halos buong Forest of the Greats ang isa pang evil returner na si Edward. Sinusundan siya ni Hato, pero napansin bigla ni Edward na may mga mansanas na nahuhulog mula sa itaas. Bigla siyang idinampot at idiniin sa lupa dahil sa matinding gravity attack. Nakawala siya at tumakbo ulit, pero ang may-ari ng kakayahan ay si Newton, isang returner na hugis mansanas ang ulo at tila natutuwa sa habulan. Kasama niya si Ai na may kakayahang space transfer, at iniritaan niya si Newton sa pagiging mayabang, at bigla itong nag-teleport at bumalik na dala ang braso ni Edward. Tinanong siya ni Newton kung bakit hindi na lang ulo ang kanyang kinuha, pero sumagot si Ai na trabaho ng isang sundalo ang huling hatol, at hindi bagay sa kanya ang ganoong papel. Lumapit ang isa pa nilang kasama na may dalang baril at inutusan si Edward na sumuko, pero inatake siya ni Edward at nabulag. Ngunit nagkamali si Edward, dahil ang bumaril na si Hiroshi ay may talent na immortal soldier, kaya hindi siya nasaktan at binaril si Edward sa baga. Nang akala ni Edward ay makakatakas na siya, ngunit pinaligiran siya ng maraming kopya ni Driss na may talent na kagibunshin. Nang makita niya ang buong puwersa ng Forest of the Greats, nawalan na siya ng pag-asa at sumuko na lang, pero agad pa rin siyang binaril ni Hiroshi. Pagbalik sa kanilang base, pinuri sila ni Numan sa tagumpay at pagbawi sa branch, at lumapit kay Hiroshi si Nightingale na isang healer. Dinilaan lang niya ito at agad na bumalik sa dati ang kanyang katawan at nawala ang mga sugat, at pinaalalahanan niya itong mag-ingat sa susunod.
Nakita ito ni Newton at naisip na sana ay siya na lang ang nasa pwesto ni Hiroshi para mahawakan din siya ng healer. Sa huli ay umupo si Hato sa tabi ni Toya, na inatasang tumulong kay Numan sa pag-aayos ng mga kagamitan sa halip na lumaban. Tinukso niya si Toya na parang alipin lang daw ito kahit na labis siyang nahihirapan na makakuha ng kapangyarihan, ngunit ngumiti lang si Toya at inamin na gusto niyang gumawa ng mga ganitong gawain. Pinuri rin ni Numan si Toya at sinabing siya ang pinakamasipag sa kanila at malaking tulong sa trabaho. Malugod siyang tinanggap ni Newton sa grupo, at habang nakatingin sa paligid, sinabi ni Hato na pare-pareho lang sila, lahat sila ay nangarap maging higit pa sa kung sino sila noon. Pero tutol si Ain sa pagtanggap sa kanya, sinabi niya na ang talento ni Toya ay kabilang sa uri ng mga kontrabida at hindi man lang ito mataas na antas. Ayaw niya itong pagkatiwalaan at natatakot na maaaring maging traidor siya at nakawin ang kanilang mga branch, ngunit ipinagtanggol siya ni Numan at ipinaliwanag na naging tapat naman si Toya at nasa tamang landas ito. Pagkatapos ay niyakap na lang ng mahigpit ni Hato si Ain hanggang sa pumayag na rin ito. Habang pauwi, tinanong ni Hato si Toya kung nasaktan ba ito sa mga sinabi, ngunit bago pa makasagot, napansin nilang bukas ang ilaw sa bahay at dali-dali silang pumasok. Nadatnan nila doon si Atsuki na may dalang mga comics, at tinanong ni Hato kung kaibigan niya ito at nagpakilala. Ipinaliwanag ni Toya na si Atsuki ay dating magaling sa martial arts kasama ng kuya niya at ngayon ay pinamumunuan na ang isang Special Forces unit. Bumisita ito dahil nalaman nitong hindi na pumapasok sa school si Toya. Nang makita si Hato, akala agad ni Atsuki na nobya niya ito at tinukso siyang baka nawalan na ng gana sa pag-aaral. Agad naman itong itinanggi ni Toya, pero pinagpatuloy lang ni Atsuki ang biro tungkol sa magiging reaksyon ng kuya niya kapag nalaman ito. Dahil hindi na niya makayanang marinig ang tungkol sa kanyang kapatid, ginamit ni Toya ang kanyang Petals of Reincarnation para patunayan ang kanyang sarili. Ngayon ay seryosong-seryoso ang naging mukha ni Atsuki, sinabi niyang nakakadiri na umaasa lang si Toya sa kapangyarihan ng nakaraan at tinawag itong talunan. Dahil sa galit, agad na nag-transform si Hato bilang si Musashi at itinutok ang espada sa leeg ni Atsuki. Inutusan niya itong bawiin ang kanyang mga sinabi, at mariing sinabing pinaghirapan nila ang kanilang narating, at hinding-hindi maiintindihan ng isang henyong tulad nito ang hirap na dinanas nila. Pero nanatiling mahinahon lang si Atsuki at tinawag na mga dahilan lang ang lahat ng iyon, ngunit nawala sa sarili si Hato at sumugod, pero madali lang siyang napatumba at napigilan ito. Sinabi nitong hindi niya ito sasaktan dahil nobya siya ni Toya, at bago umalis, sinabi nitong madismaya ang kuya ni Toya na si Seiya kapag nakita kung anong klaseng tao na siya ngayon. Ngumiti lang si Toya at sumagot na wala siyang pinagsisihan, at balak niyang talunin pa ang kanyang kapatid balang araw. Sa kabilang banda, bumalik si Atsuki sa kanyang base at lumalabas na siya pala ang pinuno ng grupong humahabol sa kanila noon. Tinanong siya ng mga tauhan kung itutuloy pa ba ang operasyon, pero ipinatigil niya ito at inutusang kailangang umatras ang kanilang team. Sumunod ang karamihan, pero may isang batang nagngangalang Minami ang tumutol, at nagsabing hindi dapat palampasin ang mga mahahalagang target na gaya nila. Sa loob ng bahay, pinag-uusapan nila kung gaano kalakas si Atsuki bilang isang natural na tao, at para palakasin ang loob niya, sinabi ni Toya na pareho lang naman sila ng sitwasyon. Dahil dito, ikinwento ni Hato ang kanyang nakaraan. Isa raw siyang inabandon ng bata at lumaki sa ampunan, kung saan lagi siyang pinagtawanan dahil sa kakaibang kulay ng kanyang buhok at mata. Isang master mula sa malapit na dojo ang kumuha sa kanya at inampon sa kabila ng pagtutol ng iba. Siya mismo ang nagturo sa kanya at itinuring na tunay na anak, at sinabing malalampasan niya ito balang araw. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang maging magaling na mandirigma, pero kahit anong sipag niya, wala talaga siyang natural na talento at pakiramdam niya ay bigo siya. Doon niya nalaman ang tungkol sa Branch of Reincarnation, kaya hinanap niya ito sa lahat ng lugar para lang magkaroon ng kapangyarihan, umaasang matutugunan niya ang inaasahan ng kanyang master. Ngunit sa huli, ang kapangyarihang nakuha niya ay naging sobra na pala para sa taong nagpalaki sa kanya. Habang nasa anyo bilang si Musashi, hindi sinasadyang nasugatan niya ng malubha ang kanyang master kaya hindi na ito muling nakahawak ng espada. Ang mga tao sa dojo na noon pa man ay tutol sa kanya ay agad siyang pinalayas at tinaguri ang traidor. Ikinwento niya na ang pangarap niya ay magsumikap at muling itayo ang dojo balang araw, kaya't gusto niyang maging isang tanyag na returner sa lalong madaling panahon. Ito ang unang beses na narinig ni Toya ang tawag na iyon at nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Numa na lahat sila sa grupo, maliban na lang sa kanya at kay Hato ay mga tanyag na returner na. Nang tanungin siya kung ano ang pagkakatulad ng mga ito,
Pabirong sumagot si Toya na lahat sila ay mukhang kakaiba, may isa naman sanas ang ulo at maging si Numan ay may mga sungay na rin. Ipinaliwanag ni Numan na may limitasyon lang ang tagal na pwedeng magpalit ng anyo, at kapag lumampas na doon, permanenteng mananatili na sila bilang returner. Kapag nangyari ito, tinatawag na sila gamit ang tunay na pangalan ng kanilang nakaraan bilang tanda na ganap na sila. Sinabi rin niya na kahit hindi pa ganap si Hato, Musashi na ang tawag sa kanya ng lahat. Nang gabi ring iyon, ipinakita ni Toya kay Hato kung paano gumagana ang kanyang kapangyarihan at kung paano niya ninanakaw ang talento ng iba. Nag-alinlangan siyang nagtanong kung ayos lang ba talaga sa kanya na matuwa para sa kanya, gayong posibleng mangyari na nakawin niya ang kakayahan kahit sa sarili niyang mga kakampi. Ngumiti lang si Hato at sinabing kunin niya ang lahat ng kaya niya, dahil para sa kanya, kung may mawalan ng kapangyarihan, kasalanan lang iyon ng taong naging mahina at hindi ito naprotektahan. Tinanong niya si Toya kung akala ba nito ay pipigilan siya nito, ngunit lumapit siya ng malapit, idiniin si Toya sa pader at sinabing maging malakas siya. Nangako siya na paghuhusayan din niya para maging sobrang lakas, hanggang sa mainggit ito at balak na niyang kunin balang araw ang talento niya. Sa sandaling iyon, nangako silang dalawa na sabay na lalakas palalo. Samantala, mukhang nahuli na nina Yashiki at Atsuki ang isa pang returner at ito na ang kanilang bilanggo. Sinabi ng kanilang bihag na hinayaan lang niya ang sarili na mahuli dahil sa isang tinatawag na walang kwentang prediksyon. Inamin ni Atsuki na lahat ng hinulaang makasalanan ay nangyari nga sa huli, kahit na naiinis lang siya tuwing nakikita itong natutupad. Idinagdag pa niya na karaniwang gumagamit ang mga returner ng isang bagay na kahugis ng kutsilyo para gamitin ang kanilang kapangyarihan, pero para sa kanya, sobrang nakakapagtaka ng konseptong ito. Binanggit din ni Yoshiki na kahit ang analysis team nila ay hindi matukoy kung ano talaga ang materyales na ginamit sa nasabing kutsilyo, na lalo lamang nagpalalim sa misteryo. Nagbanta si Atsuki sa Sinner, at inutusan itong isumbong ang lahat ng alam niya habang ipinapakita ang mga kagamitang gagamitin niya para pilitin itong makipagtulungan. Kalmadong inamin ng masamang returner na ang grupo ni Atsuki, na kilala bilang Black Edge, ay binubuo ng mga pinakamagagaling na tao sa bansa. Kinilala rin niya ang galing ni Atsuki at inihambing ito sa mga dakilang personalidad sa kasaysayan. Gayunpaman, ipinaalala niya na si Atsuki ay tao pa rin lamang at mortal, na ang buhay ay walang gaanong halaga. Pagkatapos ay nagbigay siya ng dalawang bagong hula, una, makakalaya siya ng walang anumang galos, at pangalawa, muling dadalhin ng kanilang hari ang pagkasira ng nakaraan sa mundong ito, kundi at nauulit lang ang kasaysayan. Biglang nakawala ang bihag mula sa kanyang mga alambre, at kahit walang tigil sa pagpapaputok ang mga sundalo, wala man lang gasgas ang natamo niya. Sa pagsisikap na mapawalang bisa ang prediksyon, sumugod si Atsuki at tinangkan nitong putulin ang braso ng kalaban. Saglit na akala nila ay nagtagumpay ito, pero nang maayos na ang sitwasyon, nakita nilang buo at ligtas ang bihag at nakatakas na ito. Dahil halata na ang napakalaking agwat ng kanilang lakas, inutusan ni Atsuki ang mga tauhan na hayaan na lang itong umalis. Bago umalis ay pinuri pa ng Sinner si Atsuki, at sinabing kukunin sana niya ito sa kanyang grupo kung isa lang itong returner dahil sa lakas nito. Mabilis na tinanong ni Atsuki tungkol sa haring binanggit nito, at kung karaniwan bang nagsama-sama ang mga returner para lumaban. Sumagot ang masamang returner na may mga nagsasama at mayroon ring hindi, dahil hindi naman sila magkakasundo, at idinagdag niya na ang hari ay isang nilalang na malugod nilang sinusunod at pinaglilingkuran. Samantala, nasa misyon naman si Applehead at Gunman, nang makaharap nila ang isang misteryosong imahe na napapalibutan ng parehong itim na usok na nakita nila noon. Hindi ito mukhang returner at agad na nagdulot ng takot sa kanila, at sa sumunod na araw, bumalik sila sa kanilang base at iniulat ang kanilang nakita. Nang marinig ito ni Hato at Toya, naging alerto sila dahil tugma ang impormasyon sa isang nilalang na nakita na nila noon. Dumating si Picasso at iginuhit ang itsura nito, na agad namang kinumpirma ni Newton na iyon nga ang nakita nila. Nabigla at napatahimik ang lahat, kabilang na sina Numan at Ain. Biglang lumitaw ang misteryosong mukha sa lahat ng monitor at direktang kinausap ang mga returner, na parang matagal na panahon na mula noong huli silang magkita. Partikular na tinukoy niya si Ain at tinuya ito sa palaging pagtago sa likod ng iba, bago isa-isang tinutuya ang kahinaan ng bawat isa. Nagbanta siya na wawasakin niya ang buong kagubatan, at hinamak ang kanilang prinsipyo na iligtas ang sangkatauhan at lipulin ang kasamaan. Bago mawala, nangako siya na ibabalik silang lahat sa reincarnation vortex, at pagkawala nito, tinanong ni Applehead kung sino talaga iyon. Isiniwalat ni Numan na siya ang utak sa likod ng lahat ng kasamaan at krimen ng mga sinners,
at nawala sa sarili si Ain at sinimulang sirain ang paligid dahil sa galit, pero mabilis itong nilapitan at niyakap ni Hato. Ipinagpatuloy ni Numan ang pagsasalita, at ipinaliwanag na ang kakaibang mga mata ng imahe ay patunay na siya ang Tyrant King na si Xiang Yu. Isinalaysay din niya ang kasaysayan at pinagmulan ng Forest of the Greats, dahil noong una ay 5 lang ang miyembro ng kanilang grupo. Pinuri niya ang kanilang tunay na pinuno bilang isang taong walang pag-iimbot na tapat sa lahat, at siyang naglatag ng pundasyon ng kanilang mga prinsipyo. Itinuro nito na ang kanilang kapangyarihan ay biyaya mula sa langit, at dapat itong gamitin para sa kapakanan ng mga tao. Ngunit nang tanungin kung nasaan na ito ngayon, ibinunyag ni Numan na pinatay ito ni Xiang Yu. Ipinaliwanag niya na nainip si Xiang Yu sa kanilang mga adhikain at tinanggihan ang ideya na dapat silang tumulong sa sangkatauhan. Dahil sa nangyari, naging pangunahing misyon na ng mga returner na lipulin ang mga masasamang katulad niya. Idinagdag pa niya na nais ngayon ni Xiang Yu na maulit ang mga madugong pangyayari at trahedya ng nakaraan. Muling sumabog sa galit si Ain at iginiit na akala niya ay matagal na itong napuksa, at ipinaliwanag kay Toya na ang hari ay dating kasama nila sa grupo. Noong umalis ito, inatake nila ito ng palihim, at hindi man lang sumagi sa isip nila na mabubuhay ito at babalik para gumanti. Ipinahayag ni Ai na pupunta siya ng mag-isa para harapin ito, pero nang pigilan siya ni Newton, sinuntok niya ito at napaluha sa emosyon. Lumapit si Applehead at sinabing hindi siya nag-iisa, at sabay-sabay nilang haharapin ang kalaban. Sumang-ayon si Numan at sinabing may pag-asa silang manalo kung magtutulungan sila, at lumipas ang 1 linggo, natunton na rin ni Numan ang kinaroroonan nito. Ipinadala ang dalawa patungo sa kuta ni Xiang Yu at ng mga Sinners, at pagdating doon, sinalubong sila ng 2 kakaibang nilalang na sina Jubei at Caesar. Ngayon, agad na nanligaw at nagpakita ng labis na paglalambing si Caesar kay Hato. Tinawag nila si Toya bilang isang bakla, at nagsimula silang gumawa ng mga kakaibang galaw habang nagbibiroan at pangungutya sa isa't isa. Maya-maya ay dumating ang malaking grupo ng mga returner, at nang makita sila, tinanong ni Toya kung sino sila, at ipinaliwanag ni Caesar na sila ang ekspedisyon ng Forest of the Greats na tinipon mula sa iba't ibang panig ng mundo sa utos ni Numan. Natuwa si Toya nang makita ang dami ng magagaling na talentado mula sa kasaysayan na nagkatipon-tipon, ngunit iginiit ng isang matandang nagngangalang Charles na hindi naman kailangan ng ganoong karaming tao para manalo sa ganitong kadaling laban. Kasama rin nila ang eksperto sa chess na si Fisher, at ang magkapatid na Wright, na ipinakilala bilang magkakapatid na babae, at pati ang Schrödinger's cat ay naroon din. Napansin ni Toya na walang pagkakaisa at wala silang balak na magtulungan, kaya napangiti siya ng palihim. Napagtanto niya na hindi naman pala siya narito para manalo, kundi para samantalahin ang gulo at nakawin ang kanilang mga talento nang hindi nahuhuli. Pagkatapos ay ibinahagi ni Numan ang plano sa lahat, at iminungkahi ni Hiroshi na ang gumagamit ng baril, na isama siya sina Toya at Faber. Nagulat si Toya dahil nasira ang plano niya, at nag-alangan itong tanungin kung bakit kailangan siya, at sumagot si Hiroshi na gusto niyang magkasama sila sa trabaho. Inutusan sila ni Numan na salakayin ang kalaban at nagpaalala na mag-ingat, dahil hindi pa nila lubusang alam ang lakas ng kalaban, at aasahan nilang marami silang sasalubungin na makapangyarihang Sinners. Sumama si Hato kay Jubei, habang ang magkapatid na Wright ay nagpakawala sa himpapawid para magtayo ng isang uri ng mini-satellite system. Habang naglalakad, tinanong ni Hiroshi si Toya kung nag-aalala ba ito kay Hato, dahil akala niya ay magkasintahan ang dalawa, ngunit agad namang itinanggi ni Toya na may relasyon sila. Nang magsimulang maging komportable at maging kaibigan niya si Hiroshi, bigla siyang naging maingat, natakot siyang baka kapag nagkaroon siya ng malasakit sa tao ay mag-alinlangan siya sa balak na nakawin ang kanilang kapangyarihan. Gayunpaman ay biglang lumitaw ang grupo ng mga kalaban at muntik nang matamaan si Toya, pero mabilis siyang hinila at niligtas ni Hiroshi sa huling sandali. Ang pangunahing kalaban nila rito ay si Salvo, kasama niya si Nahikok na ang Red Reaper, at si Jahangir na kilala bilang Elephant Foot, at iba pang kilalang Sinners na humarap sa ibang mga returners. Humarap ang pusa sa isang cowboy at tinuya ito, pero bigla itong nabaril at bumagsak na parang patay. Gayunpaman ay muling nabuhay ang pusa, at nang magtaka ang kalaban, mahinahon na ipinaliwanag ng pusa na siya nga ay namatay sa mundong ito, pero sa kakaibang dimensyon ay may bersyon siya na buhay na buhay. Paulit-ulit na bumaril ang kalaban, pero sa huli ay siya ang napatay ng isang putok mula sa pusa, gamit ang kakayahang gawing hindi maiiwasan ang kamatayan ng kanyang kalaban. Samantala, hinarap naman ni Darwin ang isang Joker gamit ang kapangyarihang may kinalaman sa ebolusyon. Kasabay nito, dominado rin ng chess expert ang laban, at madali ring lumalaban si Hato,
Bagamat nagrereklamo siya kay Jubei dahil lagi siyang binibigyan ng malalakas na kalaban habang sa kanya napupunta ang mahihinang sinners. Muling sinubukan ni Caesar na manligaw sa kanila, pero hindi ito pinansin ng dalawa at iniwan na lang. Bumalik kay Toya, susubukan na sana niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, pero pinigilan siya ni Hiroshi at sinabing hindi na ito kailangan. Nang umatake ang kalaban, tinulak ni Toya si Hiroshi para iligtas ito, at nang akmang gagamitin na niya ang Petals of Reincarnation ay bigla na lang nalaglag at namatay ang lahat ng kalaban. Lumalabas na ang Invisible Man na si Faber ang tahimik na pumuksa sa kanila lahat. Nang malaman ito ni Toya, labis siyang natuwa at naisip na nakawin ang talento na iyon para maging invisible din siya at madaling manakaw ang talento ng iba. Ngunit dahil hindi man lang niya makita si Faber, naging napakahirap para sa kanya na subukan ito, at tumawag si Numan kay Hiroshi at doon nabunyag na inutusan niya itong bantayan si Toya. Hinala niya ay isang espiya ang binata dahil sa kakaiba nitong kinikilos at pagpatay ng cellphone, kaya hindi ito pinayagang mag-isa. Ipinagtanggol siya ni Hiroshi at sinabing niligtas siya nito, pero sinabi ni Numan na baka ginawa lang iyon para makuha ang tiwala niya. Sa kabilang banda, tinamaan ng perpektong atake ng sniper ang pwesto ng Wright Sisters, pero nakakagulat na hindi sila tinamaan. Ngayon ay nalaman niya na hindi siya tumama dahil sa presensya ng maalamat na sharpshooter na si Lady Heiha, na ang tinatawag na White Death. Binabaril ni Lady Heiha ang mga bala ng kalaban bago pa man ito makarating sa target. Nang subukan siyang barilin ng kalaban, biglang napaligid ito ng nyebe at napatay ng isang tumpak na bala. Lumapit si Xiang Yu sa sniper at kinilala ang galing nito bago ito tuluyang mawala. Nagdiwang ang mga returner dahil unti-unti na silang nananalo, pero biglang nagbago ang ihip ng hangin ng barilin at patayin mismo ng hari ang magkapatid na Wright. Pagkatapos ay inutusan na ng masamang hari ang kanyang 5 pinakamalalakas na tauhan, na kilala bilang 5 Tigers, na kumilos na. Sinubukan ni Hiroshi na tawagan si Numan pero kinabahan siya nang biglang naputol ang linya. Nang akmang aatakihin na sana siya ulit, ginamit ni Toya ang talento ng Sinner para iligtas ito, ngunit nakatawag pansin iyon kay Hiroshi. Agad nitong itinutok ang baril kay Toya at hinarap ito, hinihinging sabihin kung bakit nasa kanya ang kakayahang iyon, at habang nakatutok ang baril, tinanong niya kung isang espiya si Toya. Ipinaliwanag naman ni Toya na malaking pagkakamali lang ang lahat, pero lalo lang tumindi ang tensyon sa pagitan nila sa bawat sandaling lumipas. Ang kanilang usapan ay bumaling ng malaki nang magpasya ang immortal na sundalo na pagkatiwalaan si Toya, at dahan-dahang ibinaba ang kanyang armas at sinasabing hindi siya maaaring maging espiya. Gayunpaman ay nagtataka si Toya kung bakit siya agad pinagkatiwalaan, at ipinaliwanag ni Hiroshi na alam niyang may itinatago si Toya sa grupo. Ngunit iginigiit niya na mas gusto niyang pagkatiwalaan si Toya, hindi tulad ni Numan na mahusay sa mga pagdududa, lalo na dahil 2 beses nang nailigtas ni Toya ang kanyang buhay. Nang tanungin ni Hiroshi si Toya tungkol sa kanyang kwento, isiniwalat ni Toya ang kanyang ambisyon na malampasan ang kanyang kapatid, kahit pa umabot sa pagnanakaw ng mga talento. Inamin ni Hiroshi na mawawala ang tiwala ni Numan kapag nalaman ito, ngunit nangako pa rin ng kanyang suporta. Hinamon pa niya si Toya na subukang nakawin ang kanyang talento kung talagang gusto niya, ngunit binalaan siyang hindi ito magiging madali habang nagpapatuloy sila sa kanilang misyon. Ngayon ay ngumiti ang sundalo, napagtanto na lubos na niyang nauunawaan si Toya, na tinawag siyang isang taong salungat na nagsasabing nagnakaw siya ng mga talento ng kanyang sariling mga kaalyado. Biglang nagtanong si Toya kung bakit gusto ni Hiroshi ang isang talento mula pa sa simula, ngunit sumagot si Hiroshi na nakalimutan na niya ang kanyang mga alaala noong siya ay tao pa. Samantala, malapit sa base, habang natalo ang Wright Sisters, lumapit ang copycat guy, na nagbago ng anyo upang maging panangga para protektahan si Numan at ang sniper. Sa hindi inaasahan, agad siyang sumabog, na nagbunyag na may malakas talagang 2 sniper sa hanay ng mga kalaban. Alam na alam ni Lady Heiha na ang pagkawala ni Numan ay nangangahulugan ng pagbagsak ng buong koponan, kaya mabilis siyang nagpuntirya upang hanapin ang sniper ng kalaban. Dumating na sina Toya at Hiroshi sa pangunahing gate, na ipinahiwatig ni Hiroshi na nandoon sa kabila ang pangunahing kastilyo. Nang humakbang ang sundalo upang buksan ang pinto ay sumabog ito, na nagtulak kay Toya na tumalon pabalik. Si Hiroshi na bilang immortal, ay nakaligtas sa pagsabog ngunit nagtamo ng duguan sa ulo. Agad namang lumitaw ang kalaban, na kinilala ni Hiroshi bilang si Rodel, at ang kwento ay lumipat kay Lady Heiha habang inilalabas niya ang kanyang talento na The White Helm. Naniniwala siyang nadala niya ang kalaban sa kanyang teritoryo, at planong talunin ito ng mabilis upang makabalik,
ngunit nagulat siya nang biglang lumitaw sa harap niya ang sniper. Mahinahon niyang sinabi na ang pagdepende sa kanyang scope ang kanyang pinakamalaking kahinaan, pagkatapos ay pinuri ang kanyang talento, inamin na natalo si Whiteman sa kanya sa isang dahilan. Nang makita ang puting balahibo sa paligid niya, mabilis na napagtanto ni Heha na ang sinner ay walang iba kundi ang bayani ng Vietnam na si Carlos Hathcock. Inalok niya ang pagkakataong magsimulang muli at lumayo sa isang ligtas na distansya, inutusan siyang huwag bumaril hanggang doon. Nagsalita si Heha habang nag-aalala, nagtanong kung bakit ang isang bayani na tulad niya ay kasama sa hukbo ng mga sinner. Nagtanong si Carlos kung hindi pa rin niya naiintindihan, pagkatapos ay tahasan niyang sinabi na aayusin nila ang lahat sa labanang ito. Sa kabilang banda, parehong nahaharap sa katulad na sitwasyon sina Toya at Hiroshi. Napagtanto ni Toya na si Rodel ay isang bayani ng hukbong Aleman, at nagtatanong kung bakit ang hukbo ng mga sinner ay binubuo ng mga tauhang tulad nito sa halip na mga nagbalik na kriminal. Tinawag ni Rodel si Toya sa pangalan, na ikinagulat niya, pagkatapos ay sinabi sa kanya na panoorin ng mabuti habang inilulunsad niya ang isang malakas na atake kay Hiroshi, na nag-iwan lamang ng kanyang kalansay. Mabilis na nag-regenerate ang immortal na sundalo, at patuloy na pinag-uusapan ni Rodel kung paano mas mababa ang immortalidad ni Hiroshi, ngunit hindi interesado ang sundalo sa usapan at sa halip ay inilabas ang kanyang mga armas upang ipagpatuloy ang laban. Habang nagpapatuloy ang laban at nangingibabaw si Rodel, maingat na sinusuri ni Toya ang magkabilang panig, napagtanto na pareho silang immortal ngunit malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga kakayahan. Habang ginagamit ni Hiroshi ang maliliit na armas at granada, ang bayani ng Aleman ay may hawak na isang malakas na machine gun, na nagbibigay sa kanya ng malinaw na kalamangan sa lakas ng pag-atake. Umaasa si Toya na darating si Faber upang baliktarin ang sitwasyon, ngunit ang hindi nakikitang bata na si Faber ay naliligaw, at ang kanyang tracking device ay hindi gumagana. Nakasalubong niya ang dalawang kalaban na sinner at nagpa siya na patumbahin sila. Gayunpaman, lubusang nabunyag ang kanyang pagtatago, nang direkta siyang tiningnan ng isang itim na lalaki na para bang nakikita siya. Mahinahon namang sinabi ng babaeng sinner na alam niyang si Faber siya, sa kabila ng kanyang perpektong pagtatago, at idineklara na tapos na ang laban para sa kanya. Ang dalawang sinner ay nabunyag na sina Lady Hitler at si Uncle Paul. Ipinaliwanag ni Lady Hitler na alam niya ang talento ni Faber dahil ang kanyang sariling kakayahang enigma, ay nagbubunyag ng bawat talento. Ipinaliwanag niya na posible siyang makita dahil sa kanyang amoy, pinuno ng talento ng corrosion ni Uncle Paul ang kagubatan ng patuloy na amoy ng pagkabulok, na ginagawang kapansin-pansin ang amoy ni Faber sa kabila ng kanyang katahimikan at pagiging hindi nakikita. Pagkatapos ay nilinaw niya na matagumpay nilang nahuli si Faber. Sa sumunod na sandali, agad na tinumba ni Uncle Paul si Faber. Idinagdag ni Lady Hitler na hindi man lang nila makikilala ang kanyang katawan, na tinawag itong nakakaawa na walang makakita sa kanyang kamatayan. Samantala, sa labanan ng dalawang immortal, hirap na hirap si Hiroshi na manatili sa kanyang posisyon. Patuloy siyang nag-regenerate at muling lumitaw sa harap ni Toya, pinupuri pa ang opensa at depensa ni Rodel. Inaamin niya na masama ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, dahil wala siyang makitang malinaw na paraan upang talunin ang kalaban. Nang iminungkahi ni Toya na maaari lang siyang patuloy na mag-regenerate, pinaalalahanan siya ni Hiroshi na ang paggamit ng kanyang talento ay lubhang nakakapagod, na nilinaw na ang kanilang mga kakayahan ay kumonsumo ng napakalaking dami ng lakas at espiritu. Dahil dito, maging ang kanilang immortalidad ay may limitasyon, at masakit niyang inamin na malinaw na siya ang mauunang maubusan ng lakas at matatalo sa bayani ng Aleman. Balik sa paghaharap ng mga sniper, patuloy na nagpapaputok si Heha, ngunit lahat ng putok ay lumalampas. Nagtataka siya kung bakit hindi lumalaban si Carlos, iniisip pa nga na baka may dahilan kung bakit hindi siya makabaril. Napatunayang tama ang kanyang hinala, salungat sa kanyang 1 kilometro na saklaw, si Carlos ay makakabaril lamang ng hanggang 600 metro. Lumabas si Carlos sa kanyang pinagtataguan at dahan-dahang lumakad patungo sa kanya na nakataas ang kamay. Tumayo siya at handang barilin ang kalaban, plano niyang parusahan siya sa pagkabigo niyang matugunan ang kanyang mga inaasahan, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng masakit na kamatayan sa halip na tapusin ito sa isang malinis na kritikal na bala. Gayunpaman, habang papalapit si Carlos Hathcock, nagsimulang magsanib ang kanilang mga domain, na bumubuo ng isang kakaibang nagyayelong kagubatan na hindi maaaring umiral sa realidad. Sa ganitong uri ng lupain, wala sa kanila ang may malinaw na kalamangan, at nang makita ito, nasasabik si Heha at inalis pa ang kanyang maskara. Sa ibang lugar,
Magkasamang gumagalaw sina Newton at Einstein, na nagrereklamo si Lady Einstein na hindi niya magamit ang kanyang talento. Sinubukan ni Newton na pakalmahin siya, pinaalalahanan siyang ang kanilang papel ay suporta lamang sa likuran, kumpiyansa na natapos na nina Darwin at ng iba pa ang mga sinner sa frontlines. Bigla siyang nagulat sa isang maliit na hayop at nasuntok ng malakas ang ulo ni Newton habang nanginginig sa takot. Pagkatapos ay iginigiit niya na papatayin niya si Xiang Yu, na itinutulak ng puot na dala niya sa ginawa nito. Doon ay naramdaman nila si Darwin sa malapit, ngunit literal siyang natunaw at kinain bago pa nila siya makita ng maayos. Agad na tinakpan ni Newton ang bibig ni Lady Einstein bago pa siya makasigaw, at napagtanto na may malubhang mali, kaya mabilis niya itong inilipat sa isang mas ligtas na lugar. Kasabay nito, naramdaman ni Lady Hitler si Schrödinger na pusa at tinawag siya, hayagang sinasabi ang kanyang talento at nagtatanong kung plano niyang kumilos. Itinuro niya na madaling hulaan na hindi umaatake ang pusa, kahit na may kakayahang batay sa probabilidad, na nangangahulugang alam na niya na ang kanyang pagkakataong manalo ay 0. Nang marinig ito, ngumiti si Schrödinger, na pagtanto na siya ay ganap na natalo, dahil kahit ang 1% na pagkakataon ay sapat na upang baliktarin ang sitwasyon. Ngunit malinaw na hindi ito ang kaso dito, at habang inaatake ni Uncle Paul ang pusa, dumating ang eksperto sa chess na si Fisher na may kalmadong ngiti. Gayunpaman, nagulat din siya nang tawagin ni Lady Hitler ang kanyang talento. Madaling inubos ni Paul ang lahat ng piraso ng chess ni Fisher, iniiwan siyang mag-isa bilang hari sa harap niya, at idineklara ni Lady Hitler na ito ay isang checkmate. Pagkatapos ay ginamit ni Paul ang kanyang kakayahang likido upang tunawin ang walang magawang manlalaro ng chess sa lugar. Nang makita ang tatlo sa kanyang mga kaalyado na madaling natalo, nagsimulang magpanik si Lady Einstein. Alam niyang hindi niya maaaring hayaan ang mga makasalanang ito na gumalaw ng malaya, at nagsimulang mag-isip kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa sandaling iyon, humakbang si Newton at kalmadong tinanong ang mga makasalanan kung malaya silang makipaglaban sa kanya. Nag-alala si Einstein, iniisip kung ano ang ginagawa ng hangal na ito na pumasok ng walang anumang plano. Pagkatapos ay sinabi ni Newton sa kanya na tumakas kasama si Newman at ang iba pang koponan kung nabigo siya, habang tumalon si Newton upang iwasan ang atake ni Paul. Niloko siya ni Lady Hitler, ngunit sumagot siya na hindi siya matatalo ng ganoong kasimpleng estratehiya. Kasabay nito, kinwestiyon niya kung kaya niya bang talunin ang dalawa sa kanila, ngunit biglang nabunyag ang kanyang posisyon at napilitan siyang tumakbo. Naguguluhan kung paano natuklasan ang kanyang lokasyon, kaya ipinaliwanag ni Lady Hitler na alam niya ang lahat sa lugar, itinuro pa nga si Einstein sa malapit. Hayagan niyang sinabi ang kanyang talento, ipinaliwanag na ang tanging limitasyon niya ay maaari lamang siyang mag-teleport sa mga lugar na napuntahan na niya, kaya't naglalakad siya sa mga iba't ibang lugar upang palawakin ang saklaw ng kanyang kapangyarihan. Nang mapansin ni Newton ang parehong whistle mula kanina, maingat niya itong pinulot, ngunit sa paggawa nito ay napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Habang inaatake ni Paul si Einstein, sinipa siya ni Newton sa kanyang tagilirang bahagi at nagawang iligtas siya sa tamang oras. Pagkatapos ay ibinunyag ni Newton ang panlilinlang ng kalaban sa pamamagitan ng pagbabalat ng sticker mula sa whistle. Ipinaliwanag niya na ang talento ni Paul ay nagpapahintulot sa kanya na malaman ang mga pandaman ng sinumang humawak sa sticker na inilagay niya sa paligid ng lugar, kasama ang mga hayop, na epektibong ginagamit ang mga ito bilang mga espiya. Nang tanungin ni Lady Einstein kung paano nalaman ang kanyang sariling kakayahan, ipinaliwanag ni Newton na malamang na ipinahayag na ni Xiang Yu kay Hitler ang tungkol dito. Tinawanan ni Lady Hitler ang matalas na pananaw at kahangahangang pagmamasid, ngunit pagkatapos ay mahinahon na sinabi sa kanya na huli na at hindi niya kayang tanggalin ang bawat hayop at insekto na naruroon sa kagubatan. Binigyan niya sila ng dalawang malinaw na pagpipilian, ang tumakas o mamatay sila doon mismo. Pagkatapos ay humarap si Newton kay Einstein, sinabi sa kanya na may pagbabago sa plano at kailangan niyang manatiling malapit sa kanya. Ipinaliwanag niya na hindi pa niya nagamit ang kanyang talento kahit minsan, na ginagawa itong tanging hindi alam na kadahilanan at ang kanilang huling pagkakataon upang manalo. Pagbalik sa labanan ng mga immortal, sinubukan ni Hiroshi na lumaban ng mas agresibo. Gayunpaman, natalo pa rin siya habang itinuturo ni Rodel na bumagal ng kapansin-pansin ang kanyang pag-regenerate. Tumugon si Hiroshi sa pagsasabi sa kanya na tingnan ang kanyang sariling kalagayan, dahil kahit siya ay natatakpan ng mga gasgas na hindi niya kayang gamutin. Pinapanood ang dalawa na nagbabanggaan ng walang ingat, kaya nababalisa si Toya. Nararamdaman niya na may kakaiba kay Hiroshi,
na kadalasang mas mahinahon, dahil naligaw si Hiroshi sa mga alaala nang mawala ang kanyang pagkakakilanlan sa modernong mundo. Ang tanging malinaw niyang naaalala ay ang mga talulot ng bulaklak na lumalabas sa kanyang leeg, at ang sandaling nagising ang kanyang mga talento sa nakaraang buhay. Bilang kapalit, ang lahat ng kanyang alaala ay nawala, at nawalan siya ng dahilan upang mabuhay. Gayunpaman, nakipag-ugnayan siya sa mga mabubuting tao at tinanggap ni Numan sa kanilang laban upang protektahan ang sangkatauhan, dahil wala siyang mas magandang magawa. Siya ay labis na nabigla sa marangal na ideyang ito at pumunta sa mga labanan sa pagtatangka na hanapin ang kanyang kapalaran. Patuloy siyang bumaril tulad ng tunay na Hiroshi Funasaka mula sa kanyang nakaraang buhay, at di nagtagal ay nakita niyang karapat-dapat itong maging bahagi ng mga puwersa ng dakila. Gayunpaman, sa isang punto, nagsimulang makaligtaan niya ang kanyang nakaraan at nalaman na nakakainip ang lahat ng gawaing ito ng pagiging bayani. Nang bumalik si Hiroshi sa kanyang katinoan ay binaril siya sa buong katawan, ngunit sa pagkakataong ito, nawala na ang napakaraming bahagi sa kanyang sarili upang makapag-regenerate. Nang makita ang kanyang kritikal na sitwasyon ay lumabas si Toya, nang napagtanto ni Toya na ang bayani ng Aleman na si Rodel ay immune sa pagpuntirya sa kanya, iniisip niya na maaari silang magkaroon ng pagkakataong baliktarin ang laban. Nagpasya siyang samantalahin ito at sinabi kay Hiroshi na maaari silang magkaroon ng pagkakataong manalo. Gayunpaman, nang tingnan niya ang sundalo, nakita niya itong kalansay at nawalan na ng lahat ng pag-asa. Sinubukan ni Toya na kausapin siya at tanungin kung mayroon pa siyang mga layunin na nais niyang makamit. Nang marinig ito, biglang may naalala si Hiroshi at mabilis na tinulak si Toya pabalik habang muling hinarap si Rodel. Mabilis siyang nag-regenerate habang nagpapasalamat kay Toya at sinabi sa kanya na ayaw niyang mamatay at masaktan. Nilapitan niya ang bayani ng Aleman at sumaludo, inamin niya na sa wakas ay nalaman niya kung ano ang gumugulo sa kanyang isip. Inamin ni Hiroshi na hindi siya kailanman naging tunay na bahagi ng mga dakila, at walang tunay na intensyon na tulungan ang sangkatauhan. Ang tanging gusto niya ay isang pagkakataong lumaban kung saan maaari niyang sirain ang kanyang kalaban o masira ang kanyang sarili. Sinabi ni Rodel sa sundalo na ganoon din ang nararamdaman niya, at ito mismo ang dahilan kung bakit siya sumama sa masasamang tao, na umaasang lumaban sa ilan sa mga dakila. Ang dalawa ay kumilos tulad ng mga baliw sa labanan na handang mamatay habang naglalaban. Ipinahayag ni Rodel na ang kilos ng pagligtas at pagiging makabayan ay isang bulok na dahilan lamang, at sinabi na ang tanging ibinigay sa kanila ng mga talulot ay talento. Ipinagpatuloy niya na karamihan sa mga nagbabalik ay kinakain ng mga pangalan ng nakaraan at nagiging baliw dahil doon. Ang dalawa ay nagtataka kung sino ba talaga sila, kung saan sumagot si Rodel na tiyak siyang hindi na sila tao at ang mga dating sila ay pinatay ang sarili upang makamit ang mga talento. Bilang kapalit, nakalimutan pa nila ang kanilang mga pangalan at kung ano ang gusto nilang makamit gamit ang mga kapangyarihang ito, o kaninong pag-aproba ang gusto nila noon. Ipinagtalo niya na ang pagkakaroon ng isang bagay ay nagdulot ng pagkawala ng lahat para sa kanila. Gayunpaman, binanggit ni Rodel na si Toya ay hindi pa nawawalan ng kanyang mga alaala at isa pa ring hindi kumpletong returner. Ito ang dahilan kung bakit hiniling ni Xiang Yu na payagan ang sinumang nagpapanatili ng kanilang mga modernong pangalan na makaraan ng malaya. Hindi niya alam kung bakit sinabi ito ni Xiang Yu, ngunit iniisip niya na ito ay dahil ang bata ay tao pa rin at mayroon pang kinabukasan. Nagkaroon siya ng inggit kay Toya habang iniisip kung ano ang kanilang mga dating pangalan bago magpasya na magretiro ng maaga mula sa immortalidad. Habang masaya silang naglalaban hanggang kamatayan, lumipat ang kwento sa bayani ng Vietnam na si Carlos Hathcock. Si Carlos ay binaril hanggang mamatay, ngunit dinala rin si Heha sa libingan kasama niya. Sinabi ni Haring Xiang Yu sa kanyang assistant na masaya siya na ang kanyang mga kaibigan ay namatay sa kamay ng isang karapat-dapat na kalaban. Samantala, pumasok si Hato sa pinto kasama sina Jubei at Caesar, ngunit walang tao. Nagbiro si Caesar na baka umuwi na ang lahat para magpahinga at sinubukan niyang maging malandi, ngunit nasipa ng karate ni Jubei. Nag-usap ang dalawa tungkol sa kung paano si Musashi ay hindi pa rin kumpletong returner, at mayroon pa ring nakatagong potensyal. Nang magtaka si Jubei kung bakit mayroong lumang entablado ng labanan sa panahong ito, tinanong siya ni Caesar kung alam niya ang arena ng Roma. Doon, nahulog ang isang dice mula sa kamay ni Caesar sa lupa, at sa sandaling tumama ito sa lupa, ang kwento ay nagkaroon ng malungkot na pagbabago habang literal na sinaksak ng baklang tao ang dibdib ni Jubei. Samantala, tinanong ni Hiroshi si Rodel tungkol sa espiya sa kanilang hanay, at ipinagtalo na naniniwala si Numan na si Toya ito.
Sumang-ayon si Rodel na mayroong 5 Tiger Generals sa kanilang hanay at inihayag na ang espiya ay hindi si Toya, kundi ang bayani ng Roma, na siyang pinakamakapangyarihang returner sa 5 Tiger Generals.